Game. Ayan na, no? At welcome back po sa ating channel. Ito po ang Pasabog News Channel. At syempre, bago tayo mag-umpisa, please support po kayo sa ating channel na mag-comment kayo, like, and subscribe. At syempre, shout out pala muna sa ating mga viewers dyan, subscribers, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa ating mga OFWs dyan. Maraming salamat sa walang sawang pag-panood ninyo ng aking reaction video. At ngayong araw na ito ay mapapanood natin itong nakakapagtaka. Bakit si Tito Soto na ngayon ang tumatayong Senate President, no? Anong nangyari? Bakit napalitan si Chis Escudero? Yan ang ating alamin, no? At parang merong konting bangayan ditong nangyayari sa Senado. Yan ang ating malalaman ngayong araw na ito. Please support po kayo sa ating channel at meron po tayo mga super chat, super stickers dyan na pwedeng tumulong kayo sa isang baguhang vlogger sa katulad ko. Meron pong 50 pesos, 150 pesos, and 250 pesos, no? Dyan sa ating YouTube channel. At ito na nga, simulan na natin ang ating reaction video, no? Ito panoorin natin. De La Rosa is seeking the floor. You are recognized. Thank you, Mr. President. The last time I know that Bryce Hernandez was cited in contempt and was issued commitment order to the USAA detention room. May I know the whereabouts of that Bryce Hernandez right now, Mr. President? Well, according to the newspaper accounts that I've read, I think they had our Senate President and the Speaker of the House had an agreement to commit Bryce Hernandez at the PNP Custodial Center at Camp Rame. May I clarify that Ito na nga, accurate unang answer komento by ko rito, Senator ito Estrada. lang. Ito lang masasabi ko po rito, no? Dahil na nga pinalitan si Chis Escudero bilang isang Senate President, ano kaya ang kanilang masasabi sa mga tawag dito, yung mga konting pagre-request ni Tito Soto pagka sila po ay nagsasalita dyan sa Senado, no? Yung mga pag-iisip at mga salita ni Tito Soto na bibitawan, dahil alam naman natin talaga na itong si Tito Soto ay nasa side ng ating gobyerno, hindi katulad po ng nung nakaraan na Senate President na alam naman natin na minsan ay meron po silang mga kinikilingan na mga senador, no? At nakikita din po natin kung minsan na yung biasment po ng isang senador na kung saan ay hindi po natin nakikita yung tama, no? Alam naman natin talaga yun na ang pagiging isang Senate President ay tinitignan at dapat talaga na walang kinikilingan. Kung may mali, mali talaga. Kung may tama, sige, dapat ituwid ang tama. Pero, ito ba'y katunayan na magiging Senate President si Tito Soto para alamin kung itong mga senador na ito na kayang magsalita ng mga problema ng gobyerno ay dapat ba ituwid nito Tito Soto rito, no? Kasi dito na ngayon natin malalaman kung sino-sino mga senador ang nagsasabi ng katotohanan at nagsasabi na kung may laban sila sa gobyerno na pananalita nilang binibitawan, ano kaya ang masusupalpal ni Tito Soto sa kanila, no? For the information of Senator De La Rosa and the public, yesterday after the hearing, or during the hearings that they were conducting in the House, Speaker Martin Romualdez called me and said that their committee was allowing Mr. Hernandez to remain in the House and in the House of Representatives, and that he was requesting that he not be returned back to the Senate because of some fear for his life. That is according to him. So what I did was I asked the Speaker what he plans, because we cannot allow that. I said he is under our custody and therefore he is in contempt in the Senate. Pag Hindi, ito iniwan naman namin ang sa inyo, para naman sa akin kasi yung Speaker of the House, no, ng Kongreso na si Romualdez ay tanging ito po ang mangyayari diyan, no? Ang mangyayari kasi dito na kung sakaling mapatunayan po si Romualdez na may kasalanan sa mga ginagawa nila, no? Dapat talaga
Dapat talaga na dapat talaga na managot sa mga kasalanan nila, no, si Romualdez. Yo, sabi ko, ibig sabihin niyan para namin pinawalan. Correct, Kaya Mr. hindi ako President. pumayag. Correct. So Correct. what I did was I asked the Sergeant at Arms to bring Mr. Hernandez to the PNP Custodial Center, and that is where he is now. Still under the care of the OSA. Mr. President, is there a possibility that we can commit him back here in the Senate? Of course, during the he's still under custody of the Senate, and therefore Let him be jailed here, Mr. President. indirects. We had to give in to the request of the Speaker that he be not returned here as. Yeah, but Mr. President, I think as we speak, the jurisdiction of the person of Bryce Hernandez belongs to the Senate. Yes, and that's why we can call him here anytime we need him. Thank you, Mr. President. Yeah. Senator Alan Cayetano is recognized. Mr. President, on that Minority point, Leader is recognized. may I know, Mr. President, will that be the new rule? Because under the present rule, kung sino may jurisdiction, siya yung magde-decide. So for example, siya ay incarcerated under RTC po, 24 tayo na lahat independent. Sinabi na rin po ng Senate President na ginagalang natin na independent ang Senate. Never naman po nagkaroon ng problema dito. ZTE, Oh. Pangulo pa. I remember dito, munti kaming maghablutan, if Senator Lacson remembers, with former Congressman Andaya. Wag ako Cayetano, no? Kasi alam naman natin talaga na mga senador dyan, kung minsan ay may sari-sariling mga desisyon na kung saan ay nag-uusap-usap na kayo bago kayo pumasok dyan. Minsan nga, ayaw na nga ng taong bayan kung anong mga pinagsasabi ninyo dyan, eh. No? Kaya, hindi nyo na kami mabibilog, mga taong bayan. Kasi alam naman namin yan, at marami na ngayon kaming mga alam dyan tungkol sa mga nangyayari sa gobyerno natin. Our other witnesses with Secretary Neri. Di ba, parang may PSG pa atang pumasok, whatever, no? But we were able to handle it well and come to a conclusion. My point, Mr. President, is this. What if the reverse happens now? What if we borrow a witness from the House? Papayag, is that the new rule now? Na PNP custodial na? Or makikiusap tayo pabalik sa House? Because I don't think we should change rules without doing it either in caucus as a group. But I see the wisdom, Mr. President, of your immediate action. I'm not questioning your immediate action, Mr. President. I'm just asking, moving forward, shouldn't we keep the old rule na kung sino may custody, yun ang mag-keep nung custody niya, Mr. President? Yes, and that is the decision that the presiding officer made last night. Indeed, you are right. He is in our custody. Now, what we did yesterday was what we call parliamentary courtesy in accepting the proposal that he be not returned here but still under the care of the Senate. Now, in the issue of, let's say, Nako, no? keeping May iba tayo dahil na nga si Tito Soto na ngayon ang Senate President yan. So, meaning, matutuloy kaya ang pagbukas ng another issue po ng impeachment by this coming February 2026. No? Kasi nga, ang nangyari po sa impeachment ay in-archive lang po yun. No? So, may pagkakataon na pwede pong mabubuksan ulit ito. At ang katanungan ko nga po ay ano kaya ang mangyayari sa impeachment? Wow. Grabe, no? Ito na. Ito na ngayon ang mangyayari sa impeachment by this coming February 2026 kung mabuksan yan. Magtulong-tulong pa rin kaya ang mga senador na mag-grupo sila na mag-i-elect sila pa rin na hindi matutuloy itong impeachment, or dapat sa constitution po natin talaga na hindi pwede pong maging ano ka dyan, no? Maging tawag dito, magsusupport ka sa kaso na kinakampihan mo ang may kaso. Dapat talaga dyan ay walang bias ang mangyayari, no? Kung ano po ang batas ng constitution po ng Pilipinas, sundin po natin kung ano pong mga pagkakamali ng mga politiko ay dapat po talagang mabigyan ng hustisya, no? Kasi ganyan ang nangyayari po sa batas natin, eh. Parang wala na pong sinusunod na konstitusyon sa Pilipinas kung meron pong bias itong mga politiko, no? Paano pa lang ang kalaban nila ay pag nagkasala, tapos hindi po ito mabigyan ng desisyon sa tamang pamamaraan ng kanilang pag-uusap sa Senado, wala pong mangyayari na tawag dito na paghukom, no? Hindi mahahatulan ng convicted or acquitted.
Kasi dapat kung alam naman natin kung may kasalanan ng isang politiko, dapat pag ito po'y napatunayan na kung nagnakaw man talaga ng kaban ng bayan, dapat may mananagot. At ang pananagutan po na yan ay dapat makulong. No? Makulong at ibalik ang mga pinagnakawan niya sa taong bayan or sa gobyerno. Which is ang ating budget or kaban ng bayan na yan. No? Dapat talaga ibalik niya. Maswerte na siya kung hindi po panghabang buhay ang kaso. Nakadepende po yan sa hatol. No? Here, or the previous tradition that the Senate may cite in contempt anyone and keep him here. We have also placed a witness to Muntinlupa, if you will recall. We also even sent somebody to the Pasay City Jail. So I don't see any reason why we cannot commit this particular fellow to the PNP Custodial Center. But then again, I will leave it to the decision of the body. That was my decision last night. But if there is something that is a new decision that you would want, I will throw it to the body. Mr. President, I respect your decision. And I will tell you if I don't. I have always been honest and told you what I thought. No? And I do agree that certain decisions have to be made right away by the Senate President at that point. And you do not want a constitutional crisis or ayaw natin mag-agawan ng witness gitna ng... and perception is important. Kung nakipag-agawan po kayo o tayo kagabi, it would appear na baka may katotohanan yung sinabi about senators. Kaya pinipilit natin Ito lang ito lang ang mangyayari dito. Hindi na po sila magkukumpiyansa na kahit anong sasabihin po ang ng side ng another politics po na kung saan ay sila ay kumakampi, wala na po silang kumpiyansa dito na alam naman natin si Tito Soto talaga ay against or anti-Duterte po talaga yan siya. No? Alam natin yan na si Tito Soto po talaga ay nandun niya sa tama at siya po ay galit. No? Galit sa mali, galit sa magnanakaw, galit sa sinungaling, at yan po dapat talaga ay tama. No? Eto lang. Alam nyo ba, no, mga kababayan, kung bakit, no? Ako hindi ko inaakala na si Chis Escudero ay bumaba at mapapalitan siya ng tama na kung saan ay si Tito Soto yun. No? Na malaman po ng taong bayan na ang katotohanan talaga ay lumabas dito, no? Sa ayaw nyo at sa gusto ninyo. Dahil ito pong bagong Senate President ay magsasabi lang naman din talaga ng katotohanan dyan. At kung sino man ang kakalaban sa kanya, ilalagay pa rin ito sa tama. At ang mali ay hindi po talaga mananaig kay Tito Soto, no? Alam natin na pilit nilang babaliin yan. Magtulong-tulong man kayo, pero wala kayong ilalaban sa Senate President. Yan po ang katotohanan dyan. No? Yung tama dapat ay tama. problem is, meron din kasing perception tuloy that by not having him back here, baka natutong ini-influensya natin. But from my point of view, from my limited point of view at this point in time, when he was here, no one was talking to him from the Senate panel. But according to Senator Marcoleta, he got information that the witness was being asked to single out senators there. So only God knows if Senator Jinggoy is the good one or the better one. Only God knows the Alam naman totality natin of yan. accusations against Brother Joel. But what do I know? I know na si Brother Joel, 2016 pa lang, 2017, when I left the Senate to go to the DFA, speech to tungkol sa flood control . Even President Duterte had a speech na ang problema ko, DPWH. My God. Never tinago niya yun ni President Duterte. Nandun yung po, nasa Facebook, nasa TikTok na sinasabi niya, baka may ghost project pa. 2022, to be fair to our new chairman of the committee on the Blue Ribbon Committee, and the Senate President, you weren't here. Ang komento ko po dyan, ito po mga senador na talagang nagsasabi po ng katotohanan at pawang katotohanan lamang. Bakit sa tinagal-tagal ng 2016 na iyon, kung saan man ang pagpinag-uusapan ng flood control, pansinin nyo po ng mabuti, isipin nyo po ng mabuti, sa tagal ng 2016, bakit ngayon palang sumabog itong issue ng flood control? How come po na kaya po nilang sabihin o banggitin itong flood control na ito kung hindi naman nila nabigyan ng pangil na batas para po managot dito ang mga magnanakaw sa bayan natin? Alam naman natin pala, 2016 pinag-uusapan na pala yan . Bakit mas matindi po ngayon ang sumabog na balita? Etong 2025 pa talaga natin malalaman na ito pala ay malaking pagnanakaw nito ng korupsyon sa bansa natin itong flood control. Matinik, matindi. Ito ba ipakitang tao lamang sa taong bayan na pinag-uusapan kunyari ang flood control? Bakit hindi po nila nabigyan po ito ng proyekto? Asan po ang mga budget niyan? Bakit nagiging ghost project
project po yan. No? Oh, pinag-uusapan na pala itong flood control na ba in 2016. So ano pong nangyari sa Bulacan? Asan yung proyekto? Asan yung mga nakatayo po kung meron talaga? Wala nga, ghost project nga eh. Oh, patunayan po ng mga kung sino man nagsalita na may mga flood control. Wala nga po sa Bulacan. May isang poste na nakatayo sa flood control. Wala. Zero po. Oh, Tinuturo naman yan ni Secretary Bunuan kung bakit nagkaganon yung budget at ba't suddenly lumaki na naman yung budget. No? So the point is, Mr. President, perception here matters. Tomorrow ba or the next day, we will announce, I think Malacanang has already said they will announce a independent commission. The minority... ito na lang kay Senador Cayetano. Tinuturo po ni Secretary Bunuan itong kung sino po mga sangkot yun sa flood control. So, ang tinuturo na yun, sino yun? May nanagot ba? May nakulong ba? Di ba wala? Bakit hindi po nagkaroon ng pangil nung time po ni Duterte? Asan po doon? Sino ang nakulong? So nalaman na lang natin, ito na lang 2025. 3 years ago, nung pinagkatiwala ni Marcos sa kamay ng mga iilang kontraktor, na ito po pala ay pinagnanakaw na. Itong budget na binigay sa kanila 3 years ago. So nalaman po yan dahil sa binuksan ni Ping Lacson itong problemang ito. So, nung nalaman ni President Marcos na pinagkatiwala niya itong budget na 3 years ago at pinuntahan niya, nalaman niya pala na ghost project na itong flood control na ito. So, ano po ang magiging rason ni Bunuan? Sinong ituturo niya? Sinong ipapakulong niya? At saan ang budget? Sino po dapat ang ituturo dito? Wala naman pong may nanagot. Kaya po si Secretary Bunuan ay nag-resign. Di ba? At ito pa ang akin. At ito pa. Hindi naman po magtatayo ng independent body ang Presidente Marcos kung may tiwala siya sa Senado. At itong DOTR po na bagong sekretary ng DPWH na kung saan si Vince Dizon ay ang pinagkatiwalaan. At inaalam niya na nga ito ngayon mga kawatan ng mga kontraktor dyan at kung sino pang mga district engineer dyan, no? At meron pa nga daw mga congressman lalo na kailangan nilang managot, makulong. Ako nga, para sa akin no? Kung sino man mga kontraktor dyan, makulong ng habang buhay at kunin ang lahat ng kanilang mga ari-arian at ibalik sa gobyerno para po ito ay mapakinabangan ng taong bayan. Dapat ganun pong mangyari niyan. Bawiin po sa kanila kung magkano po ang ninakaw nila sa kaban ng bayan at ito po ay taxes ng tao. Alam niyo po, yung sa mga taong walang pakialam sa proyekto ng flood control, ang sasabihin ko lang po sa inyo, may pakialam tayong lahat dyan. Bagamat malayo po ang Bulacan, lahat tayo ay nagbabayad ng taxes natin at yan po ang mga budget na yan. Marami po nagkukomento sa akin bakit daw, asa na daw ang mga budget ng flood control. Saan daw nilagay ni Marcos? Hindi po, kay Marcos napupunta ang budget ng flood control. Napupunta po yan sa DPWH kung saan itong DPWH may mga sangay na po yan na nasa ilalim. At yan po ang humahawak ng budget na yan. Mga kontraktor na iilang mga hinahawakan nilang kontrata na akalain mo, isang tao lang, 5 ang kontrata. At wala man lang natapos dyan na proyekto. So, asan ang budget? Di ba? Nakapagtataka. Sa tagal. O, sabi ni Vizcaya, 2016 pa sila nag-umpisa. So, ang pagnanakaw na yun ay talagang napakatagal na. Matindi, di ba? Oh. It's not discussed whether we will support it or not. Personally, I support it. But just like Ferdinand Marcos Sr., he always asked the opposition for one member. Kasi kahit gaano ka-independent ang members niyan, kahit anong integrity niyan, tao pa rin yan Pwedeng may agenda pa rin yung mga yan. So we will discuss in the minority, for example, kung maglalagay sila doon, do they commit, hindi sila tatakbo for national office in 2028? Baka may integrity nga. Wag Gagamitin naman yung kami commission kay Tano, ang 10K nga ng taong bayan na binitawan mo, hindi mo nga binigay sa taong bayan. So how come po na para pagkatiwalaan ka rin ng taong bayan sa mga sinasabi mo katotohanan? 10K nga lang, pinasiklab mo na yung tao ron at hindi mo na po sinipot sa 10K.
Di ba? Wala tayong magagawa dahil binoto ka ng taong bayan. In 2020, will they sign also that wala silang conflict of interest? Because some of the credible people now being interviewed are part of conglomerates and are working for oligarchs that also have their interests, maybe not in infrastructure, but on other things. So ang Yeah. point ko, Mr. President, na-disrupt yung sistema ng corruption, which is good. Pero ang ginagawa pabalik ng mga corrupt, dinidisrupt din tayo eh. Dinidisrupt din yung mga nag-imbestiga. That's why yesterday, I'm happy we have a consensus, the majority and minority, that we should continue our hearings. Iba yung sa House. I mean, wala tayong pakialam doon. If we agree with it or not, nasa sa kanila yon. Kung nag-iimbento sila o totoo sinasabi nila, yan ang sistema eh. Democracy is messy. Tayo po dito, respetuhin din nila. Kung may problema sa miyembro natin, 24 naman po tayo. We call out each other and we find a way to still have coffee or merienda together in the lounge. Sometimes not for 1 week because we're upset at each other. But that's the system, Mr. President. So again, Mr. President, I support, I acknowledge your right and the wisdom of deciding that last night. But personally, I don't know my companions in the minority. Personally, labanan ngayon ng perception. Tutuloy ba yung mga hearings? Sino ba ipapatawag? Kakampihan ba natin mga senador? Porque kapwa senador yon. Pwede ba magsalita yung iba? Talaga Kasi lang, dati siyang ha? DPWH. Kasi dati siyang speaker. Oh, Dati siyang... ito sabihin ko ha. Oh, kayo po mga magkakaibigan kayo dyan, nagkakampi-kampi kayo dyan, magagawa nyo kayang imbestigahan itong kaibigan mo? Maniwala ako. Diba? Magkasama kayo, sige, nagkakapi kayo, nag-uusap kayo, meron po kayong pinag-uusapan na hindi naman namin alam yan. Pagdating ng araw, iimbestigahan mo, kaibigan mo, magagawa mo kaya? Hindi ako maniniwala. Diba? Hindi ako maniniwala na magiging, ang tama ng isang mali ay magiging tama yun. Ang tingin ko dyan, ang sinasabi mong tama, mali, ay mali pa rin talaga. Dahil kumakampi kayo. No? Matalino na po ngayon ang taong bayan, hindi nyo na po pwedeng lukuhin yan. Kahit anong gawin ninyo. No? Matalino na po ngayon ang taong bayan. All of this will be there, Mr. President. No? If only we could have the speeches of Senator Lacson in like yesterday in such an orderly manner. But hindi po ganun pag nandyan na yung mga witnesses eh. Ang katotohanan po nun, kung 10 yung witness, unless we have 1 witness at a time. Pero kung 10 ang witness, 10 ang senador, you cannot stop any senator kung sino tatanungin niya doon, Mr. President, di ba? So yun po ang problema lang, that since this involves high-ranking people and the PNP is not under the Senate, it creates another perception who controls who. But thank you for informing us that TUSAA is there and they're looking at that. But Doon ka na mali. Alam naman natin, PNP po ay may sinumpaang protocol yan sa gobyerno ng Pilipinas. Siyempre, ang mga kapulisan, mga army po ay susunod talaga yan sa presidente. Oh. Alanganin naman kakampis na sa mali. Hindi yun pwede. Yeah? Mr. President, sa akin lang po, kung babaguhin yung rule, so I acknowledge you're not changing the rule. You made a decision and is throwing it back. But kung babaguhin yung rule, I think we have to discuss it thoroughly. Because nga, masyadong mabigat yung accusation ng DE ba? Assistant DE na takot siya dito or whatever. Kasi Mr. President, ang dami na natin naging witness dito kung sino-sino in-accuse. In-accuse kapwa senador eh. Never naman. I think, when I was Alam ko na. Parang nakukuha ko na, no? Eto na lang ang akin. Huwag po tayong magkampi-kampihan dyan. Ang tama dyan talaga ay imbestigahan. Alam ko na, may iniiwasan lang kayo dyan na baka mabuking, no? Pag once na inimbestigahan po itong DE na ito, district engineer na ito, alam ko na, no? Baka ikaw, tumingin ka sa akin, no? Takot na takot kayong maimbestigahan po ito kasi baka mamaya ay kasangkot na ang ilan dyan. Kaya matatakot na talaga. No? Ang nangyayari kasi dito ay parang nagkakampi-kampihan eh. Sana walang ganun. Paano po natin malalaman ng mga kamalian itong mga district engineer kung ganyan po ang sitwasyon sa Senado? I just remember si Jun Lozada natulog pa sa couch sa opisina ko. Sa baba, I think I only visited 1 witness once. Otherwise, hindi. So, anyway, Mr. President, thank you for your patience in hearing us out. But may I defer to the chairperson now of the committee? Yes, before Senator Ping Lacson is recognized. Thank you, Mr. President. With all due respect to the distinguished minority leader, there's what we call legal custody and physical custody. Lawyers know this, Mr. President. As long as the Senate retains the legal custody over the person of Bryce Hernandez, the physical custody is of no moment, Mr. President. Whenever we need him, we'll just direct the PNP Custodial Center to deliver him here. And if the House of Representatives will be needing him, they will have to ask our permission. They cannot go direct to the PNP and tell them to bring the person of Bryce Hernandez to the House of Representatives. And this is not in your rule, Mr. President. We have committed Alvin Balag to the Pasay City Jail.
we have committed persons cited in contempt by the Senate in other detention centers. We're not changing the rules, Mr. President. So that's my manifestation, Mr. President. Minority Leader, go ahead. Kinakalaban Tama na. po si Senator Lacson na may legal at physical custody. Pero it's always the committee and the Senate who decides the physical custody. So in the case na sinabi yung Pasay City Jail, it was the decision of Senator Dick Gordon and the committee na doon ilagay. In fact, ayaw nila eh. Yung mga kinulong doon gusto nga dito. In this case, it is the witness, Assistant DE saying, wag niyo akong dalhin doon, tapos siya yung nasunod. So the issue here is not only the physical and the legal custody. The issue also is the integrity of the Senate, the perception that if we don't have him here, de lahat na lang ng witnesses sasabihin huwag tayo doon. Paano kung wala rin silang tiwala sa PNP? Tapos Huwag sa na. PNP, Noy, lilipat natin sa Noy. NBI. The peculiarity of this case is that it wasn't the House, nor the Senate, nor the Oh, ang dami, PNP, no? nor the intelligence community making the request. It was the witness. I beg to disagree. It was Speaker Martin Romualdez who was asking me. Yes, I Mr. did not talk President. to the witness. I did not hear him say. It was only Speaker Mr. President, Martin. it was live in the hearing. Bago siya magsalita, sinabi niya, pwede ba, mga congressman, wag niyo akong ibabalik sa Senate dahil may mga, hindi ako safe, may mga senador doon. Ang sabi ng congressman, magsalita ka muna. Meaning condition pa nila, magsalita ka, saka na. That's why I think, in fairness to the speaker, no? I don't think this is his personal I don't think he was also present. Yeah, Much the same yes, as yes. I did not hear that. Let me clarify that, particular- Mr. President. I Yes. don't think it's his personal request. I think he was conveying it as speaker to this chamber in the same manner na pag may request kami sa House, either the majority leader or the Senate President will request it. But hindi naman po alam ng tao na ang request ay formal eh. And again, hindi ko na question yung kagabi, but all over the news and magtutumbit live, kayo? yung po ang lumalabas, yung witness ang nagdidikta na huwag niyo ako ibalik sa Senate. Ano ba experience niya dito? Ano ba ang ginawa natin sa kanya? Kaya nga, Huwag wala naman huwag silang siyang ibalik tungin. sa Senate for detention. nagtutulong. Pero we will never allow that he not be brought here. Agree, Mr. President. As a matter of fact, Hindi if you move for for him to be returned here, we will return him right away. Agree, Mr. President. Ang problema kasi he gives the impression na pag dito, mapre-pressure or may kakausap sa kanya. Yun yung impression na yun eh. Which I think is unfair to all of us. I'd love for him to name senators here para ma-confront natin na siya. But anyway, Mr. President, I think we vented I don't know the pleasure of my colleagues. So may I yield to Senator So just to Romualdez? ventilate more on what the minority leader was Grabe, saying, no? let me just include, Grabe, please on record so that nag-aaway-aaway the na public sila. will know. No? We have section 6C of the rules. Sabi ko na of eh. the Blue Ribbon. Ito yung akin eh, no? Dahil nga sa napalitan na nga ang Senate President dito sa Senado, talagang yan, na ang nakikita na natin ng mga ebidensya na marami po talaga ang hindi mga sumasang-ayon sa mga ganitong mga usapin. Kaya tingnan nyo, nagkakagulo na po sila. Oh. So, ang nangyayari po kasi dito, tinatama po ang mali. Pero yung iba po rito sa nakikita ko, tinatama po nila talaga ang mali na talaga. Gusto pa talaga nilang itama. Oh. Nawalan Manila paper? Ah, meron ako. Wait lang, no? Wait lang ha. Na, nagbablog Committee. kasi ako. Wait lang.